kay ganda sa paningin. May altar at may krus, ngunit walang ningning. Kung ang banal na espiritu ay ipinagkakait, walang puwang ang pagkilos ng Panginoon sa atin. Sa Juan ang katotohanan ito ay nasusulat. Sa mga disipulo'y huminga si Jesus at nag-utos tanggapin ang Espiritu. Paano masasabi na ang Panginoon ang naghahari sa buhay mo, kung ang dila mo ay di nagpapasako? Ang iglesia ay tahanan ng Diyos, ipinangako niyang hindi tayo iiwan, at siyang magiging saksi sa ating patotoo. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? Ang simbahang walang Espiritu ng Diyos ay altar na walang apoy at kapangyarihan, sapagkat ang turo nila ay takot sa banal na kaluwalhatian. Sabi sa gawa, may kalakasan na darating kapag ang Espiritu Santo ay bumaba sa atin. May apoy na lalaganap, ito ay makikita at maririnig. Sila ay napuspos, nagsalita ng ibang wika, tanda ng presensya, himala ng lumikha. Kung ito'y tatago at inyong ipagbabawal, ang inyong sinasamba ay malamig na ritual. Alalahanin ang hula sa propeta Ezekiel, mga tuyong buto, walang buhay, walang muwang. Kailangan ng tubig, kailangan ng Espiritu, upang ang patay ay muling tumayo. Hininga ng Diyos, pumasok ka sa amin, bagong kapanganakan ng aming dalangin. Ang iglesia ay tahanan ng Diyos, ipinangako niyang hindi tayo iiwan, at siyang magiging saksi sa ating patotoo. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? Ang simbahang walang Espiritu ng Diyos ay altar na walang apoy at kapangyarihan, sapagkat ang turo nila ay takot sa banal na kaluwalhatian. Tanggapin ang hininga, tanggapin ang lakas, magsalita ng papuri sa wikang bago. Tayo ang totoo at buhay na iglesia.